Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 56, ang nangungunang ordinaryong disipulo. Hayaan mong tingnan ko ang aklat ng kasanayan na iyon. Biglang sabi ng boses mula sa kaliwa. Tumingon si Lin Fang at nakita ang dalawang batang disipulo. May isang binata na sobrang sama ng tingin habang nakatitig sa isa pang alagad. Bukod pa rito, ang kanyang paraan ng pagsasalita ay parang binibigyan niya ng utos ang isa pang disipulo. Ang isa pang batang disipulong iyon ay tinawag na Chen Chen. Nakita na siya ni Lin Fang noon. Siya ay isang ordinaryong disipulo, tulad ni Lin Fang. Gayunpaman, mas sikat siya kaysa kay Lin Fang. Akin ang kasanayang ito. Sabi ni Chen Chen habang malamig na nakatitig sa mukhang masamang disipulo. Hindi bihira na makakita ng mga elite na disipulo na hinahamak ang mga ordinaryong disipulo at ito ay malinaw na isang kaso ng isang elite na disipulo na sinusubukang ay bully si Chen Chen. Gaano kawalang galang, para sa isang ordinaryong disipulo na maglakas loob na tumanggi sa aking kahilingan. Galit na sigaw ng binata habang naglalabas ng napakalakas na chi mula sa kanyang katawan. Puff, Lilin, huwag mong isipin na hindi ko kilala kung sino ka. Isa ka sa pinakamahinang elite na disipulo. Ang lakas ng loob mong magpakitang gilas sa harap naming mga ordinaryong alagad. Ngayong taon sa paparating na Elite Disciple Exam, ako, si Chen Chen, ay aalisin ang mahiyaing ulo sa iyong katawan. Ipapagulong ko ang iyong ulo mula sa yugto ng pakikipaglaban. Patungo sa dumi kung saan ka nararapat. Sabi ni Chen Chen habang naglalabas ng layuning pumatay. Rilin, ikaw ay isang ordinaryong maliit na bata, ikaw lang iyon. Haha, nagbibiro ka ba? Lahat ng nasa ikalawang palapag ng Xingchen Pavilion ay nakatingin sa kanila at tumatawa. Tama si Chen Chen, si Lilin ay isang elite na disipulo ngunit siya ay napakahina kumpara sa iba pang mga disipulo ng sekta. Upang hindi makaramdam ng kababaan sa harap ng ibang tao, palagi niyang pinupuntahan at binubuli ang mga ordinaryong disipulo na sinusubukang gamitin ang kanyang awtoridad at kapangyarihan upang magkaroon ng pakiramdam ng higit na kahusayan. Hindi niya akalain na ngayong araw na ito ay makakatagpo siya ng ganitong klaseng ordinaryong disipulo na talagang tatanggi at lalaitin siya. Si Chen Chen ay isa sa pinakamataas na ranggo na ordinaryong disipulo sa loob ng sect. Nagkaroon siya ng Flame Spirit. Ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa sunog ay napakalakas at maaari siyang makakuha ng mga insight sa mga diskarteng batay sa apoy ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga disipulo. Walang makakalaban sa kanya. Napakalakas niya. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang lumahok sa elite na pagsusulit ng disipulo ng Yunhai sect at maging isang elite na disipulo kung saan makakakuha siya ng karagdagang mapagkukunan para sa paglilinang. Malinaw, nang marinig ni Lilin ang sinabi ni Chen Chen, nagalit siya. Narinig na niya ang pangalan ni Chen Chen at alam niya kung gaano siya kalakas. Ang malas niya talaga na pinili niyang ay bully ang maling alagad. May hindi pagkakaunawaan. Sige, hindi ko tinitingnan ang kasanayang iyon. Sabi ni Lilin na ang ekspresyon. Ng mukha ay ganap na nagbago. Pagkatapos ay umatras siya palayo kay Chen Chen. Dinagang tawanan sa lahat ng mga disipulo na naroroon sa ikalawang palapag. Malinaw nilang naisip na si Lilin ay isang walang kabuluhang elite na disipulo. Natakot lang siya sa isang ordinaryong alagad. Ang pagkakaroon ng isang piling alagad na umatras mula sa isang ordinaryong disipulo ay isang kahihiyan mismo. Anong pinagtatawanan mo? Tumawa ka ulit at lulumpuhin ko ang iyong paglilinang. Pinagsisihan ni Lilin ang kanyang mga nakaraang aksyon dahil pinahiyan niya ang kanyang sarili sa huli. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng lahat, kailangan niyang makahanap ng isang tao para maginhawa ang kanyang galit, kaya ang banta niya ay nakadirekta kay Lin Fang. Hindi niya kayang pukawin si Chen Chen ng higit pa sa mayroon siya ngunit mayroon siyang mga kakayahan na kinakailangan upang pukawin ng ibang ordinaryong disipulo. Aalis na sana si Lin Fang sa pavilion, natulala siya sa banta na natanggap niya. Hindi man lang siya natawa at nagpatuloy lang sa kung ano ang orihinal na pinanggalingan niya. Natawa ba siya nang hindi niya namamalayan? Sa katunayan, mula sa simula hanggang sa huli, nanatili siyang walang ekspresyon. Naiinis siya sa nangyayaring paghaharap ngunit nanatiling walang ekspresyon. Ang taong iyon ay hindi nang ahas na pukawin ng iba, nagbigay ba iyon sa kanya ng karapatang prituhin si Lin Fang bilang isang punching bag? Obvious naman. Katakutan ng malalakas at apihin ng mahihina. Isip ni Lin Fang na may paghamak. Natakot siya kay Chen Chen at hindi niya kayang ipagpatuloy ang pang-aapi sa kanya kaya naparito siya para ay bully si Lin Fang. Ngunit wala sa mood si Lin Fang na harapin ang espesyal na uri ng pagiging bata. Pinili niya ang kanyang agility, teknik at martial skills at nasiyahan sa mga ito. Hindi na niya kailangan pang manatili sa pavilion kaya nagpasya siyang bumaba. Nagsimulang maglakad si Lin Feng sa direksyon ng exit. Tumigil ka, ikaw na walang kwentang ordinaryong alagad. How dare you, wag ako pansinin. Sabi ni Lilin na mukhang malupit. Tumakbo na siya ngayon sa harap ni Lin Feng para pigilan siya sa pag-alis. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Ang lalaking iyon ay halatang gusto lang magpakitang gilas sa harap ng iba dahil nawalan siya ng mukha. Walang kwentang ordinaryong alagad. Parang ikaw ang pinahiya ng isang ordinaryong alagad. Sinabi iyon ni Lin Fang sa pabirong tono. Malinaw nitong ipinakita na talagang walang kahihiyan si Lilin. Gusto mong mamatay. Talaga, tama ka, malamig na sabi ni Lin Fang bago idinagdag. Lilin, iyon ba ang pangalan mo? Wala akong oras na sayangin ka. Magkita tayo sa Stormy Gorge sa Life and Death Arena bago ang Elite Disciple Exam. Nang sabihin ni Lin Fang ang mga salitang ito, muling nagtawanan ng lahat sa paligid. Nakakagulat na hinahamon din ni Lin Fang si Lilin, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakataya ang kanilang buhay. Maaari bang tanggihan ni Lilin ang hamon pagkatapos na mapahiya ng ganito kalawak? Kawili-wili, bulong-bulungan ng ilan sa mga alagad na nanonood sa gilid.
Si Lilin ay mukhang naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa nangyari kanina. Nakakagulat na hinamon siya ni Lin Fang na lumaban hanggang kamatayan, alam na kayang patayin ng mga elite na disipulo ang mga ordinaryong disipulo sa bangin. Magiging malakas kaya siya. Sige, hihintayin kita doon. Sabi ni Lilin. Naipit si Lilin sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Alam din iyon ni Chen Chen. Kung siya ay natakot muli sa isang ordinaryong disipulo, kailangan niyang itago ang kanyang sarili magpakailanman mula sa lahat ng iba pang mga disipulo sa sekta. Hindi niya kayang mawalan muli ng mukha. Tumalikod si Lilin at agad na umalis. Tumiti si Lin Fang sa loob. Hindi siya tumingin sa kalaban. Kung hindi niya nagawang talunin ang pinakamahinang elite na disipulo ng sekta, nangangahulugan ito na wala siyang pag-unlad at talagang umatras sa landas ng cultivation. Nakalaban na niya ang isang elite na disipulo noong nasa ikawalong chi layer pa lang siya. Kaya ano pangalan mo? Upang makapunta sa palapag na ito, nangangahulugan ito na nakalusot ka na sa layer ng Lingchi. Bakit hindi pa kita nakita dati? Tanong ni Chen Chen. Nauna si Chen Chen mula sa lahat ng ordinaryong disipulo. Kilala niya ang lahat ng pinakamalakas na ordinaryong disipulo sa pangalan at nasukat ang kanilang lakas laban sa kanyang sarili. Alam din niya kung sino ang nakalusot sa Lingchi layer sa loob ng sekta at kung gaano karaming mga ordinaryong disipulo ang nakalusot. Naghahanda na siyang sumali sa Elite Disciple exam ng Yunhai Sect at umaasa na maging Elite Disciple. Tiniyak niyang malaman ang tungkol sa lahat ng makakalaban niya. Ngunit hindi pa nakita ni Chen Chen si Lin Fang. Lin Fang. Hindi ako sikat kay normal lang na hindi mo ako nakita. Sagot ni Lin Fang habang nakangiti sa paraang pala kaibigan. Lin Fang, ang ibig mong sabihin ay ang chismis na basura. Natigilan si Chen Chen. Hindi pa niya ito nakita ngunit ilang beses na niyang narinig ang pangalan ni Lin Fang. Haha, parang hindi dapat maniwala sa mga chismis. Paano nakapasok ang isang basura sa layer ng Lingchi, sabi ni Chen Chen habang nakangiti at napapailing. Pagkatapos, idinagdag niya. Pero kahit pareho tayong mga ordinaryong alagad, malaki pa rin ang agwat sa pagitan mo at sa akin. Sa totoo lang, may malaking gap sa pagitan mo at ako, walang maihahambing. Malapit na akong maging elite disciple, hindi tayo pareho. Medyo nagulat si Lin Fang. Naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ni Chen Chen. Ang tinutukoy niya ay ang katotohanang sinabi ni Lin Fang kay Lilin na siya ay pinahiya ng isa pang ordinaryong disipulo. Sa mga mata ni Chen Chen, ang pangungusap ni Lin Fang ay nangangahulugan na sinasabi niya na sila ay nasa parehong antas. Naisip ni Chen Chen na wala silang pagkakatulad. Siyempre, siya ang pinakamalakas at hindi sapat si Lin Fang para maging kapantay niya. Mukhang napaka-confident mo sa sarili mo, sagot ni Lin Fang, hindi nawawala ang galit at nakangiti pa rin sa palakaibigang paraan. Talaga, kahit na kapag ako ay kabilang sa mga ordinaryong disipulo. Ako ang numero 1 ordinaryong disipulo. Sagot ni Chen Chen. Sige, nakikita ko. Kailangan daw ng mga ordinaryong alagad ng oil lamp kapag nasa unang palapag sila at kapag namatay ito, dapat silang umalis. Talagang napakalakas mo, ngunit nangangahas ka bang lampasan ang tagal na iyon? Sabi ni Lin Fang habang tumatawa. Hindi mo naman ako kailangang i-flatter. Sa katunayan, kailangan ng lahat ng ordinaryong alagad ang lampara na iyon sa unang palapag. Gayunpaman, ako ay isang pagbubukod. Dahil sa aking lakas, hindi ako nakatali sa mga patakaran. Sinong maglalakas loob na magsabi ng iba? Sabi ni Chen Chen na nanunuya na ang mga patakaran ay para lamang sa mahihina. Ganoon ba? Nakangiti si Lin Fang at tila interesadong interesado. Well, sa katunayan, kaya ko ring magstay hanggat gusto ko sa unang palapag ngunit sinusubukan kong sundin ang mga patakaran ng sekta. Ikaw ang unang ranggo na ordinaryong disipulo, napakalakas mo. Wala namang problema sa akin na magstay dito hanggat gusto ko para syempre mas hindi magiging problema para sa'yo no. Nagbibiro ka ba? Plano mong manatili ng mas matagal kaysa sa oras na inilaan ng lampara ng langis? Sabi ni Chen Chen na may malamig na ngiti na puno ng pang-aalipusta. Hindi mo ba nakikita ng sarili mong mga mata? Sabi ni Lin Fang na may makahulugang ngiti sa kanyang mukha. Hindi na niya pinansin si Chen Chen. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa isa pang kasanayan. Hindi niya intensyon na magsanay ngunit ang pagtingin at pag-aaral ay isang matalinong bagay na dapat gawin. Baliw siguro ang lalaking iyon. Patuloy na manatili sa sahig. Lahat ng elite na disipulo sa unang palapag ay tumingin sa kanya ng may interes. Nagsimula silang lahat na bigyang pansin ng eksenang lumitaw sa harapan nila. Gusto nilang makita kung hanggang kailan siya mananatili. Napaungo si Chen Chen. Nauna na sa kanya si Lin Fang kaya hindi siya nagmamadali. Ang oil lamp ni Lin Fang ay mapapaso bago niya mabubunyag ang kasinungalingan. Lumipas na ang oras para masunog ang kalahating lampara. Nakatingin si Chen Chen sa isang kasanayan. Nakasimangot siya, wala na siyang masyadong oras sa kanyang lampara. Tumingin siya kay Lin Fang at nakita niya na, tulad ng dati, nakasandal siya sa bookshelf na mukhang matamlay at nakatingin pa rin sa isang aklat ng pagsasanay. Mukhang hindi niya namamalayan ang oras na lumilipas. Hindi man lang niya ito pinansin. Hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang paglalaro ng iyong munting laro? Si Chen Chen ay wala pa sa mood na tumingin sa mga kasanayan. Malapit na siyang maging isang elite na disipulo, magagawa niyang gumastos hanggat gusto niya sa unang palapag at maaaring tumingin ng maraming kasanayan hanggat gusto niya. Pinagmamasdan niya si Lin Fang at hinihintay siyang gumawa ng kalokohan. Ngunit nabigo si Chen Chen. Tumipas muli ang ilang oras at tila hindi nag-react si Lin Fang. Tila nawalan na siya ng malay sa oras. Nagpatuloy lang siya sa pagbabasang mga kasanayan ng maluwag. Hindi ka pa ba aalis?
Tanong ni Chen Chen na hindi manatiling kalmado. Halos wala na siyang oras sa kanyang oil lamp. Kung hindi siya umalis, siya ay mabigat na parusahan ng sekta dahil sa paglabag sa mga patakaran. Hindi ako nag-aalala, bakit ka nag-aalala? Ikaw ang pinakamataas na ranggo na ordinaryong disipulo ng Yunhai sect. Isa kang henyo, sinabi ni Lin Fang sa walang malasakit na tono ngunit naunawaan ng lahat na pinagtatawanan niya si Chen Chen. Biglang nagalit si Chen Chen at nagsabi, gusto mong mamatay. Hindi ako mananatili dito kasama mo. Paglabas mo, sana maipaliwanag mo sa akin ang lahat. Pagkatapos pananakot kay Lin Fang, tumalikod si Chen Chen at umalis sa Xingchen Pavilion. Ordinaryong disipulo ang pinakamataas na ranggo. Isa lang siyang tanga, wala nang iba. Isip ni Lin Fang habang tinisyan siya na lalong nagpagalit kay Chen Chen na nakatingin sa kanya at lumitaw sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 57, Liu Kanglan. Si Chen Chen ay talagang hindi umalis sa pavilion. Hindi naman siya nagmamadaling umalis. Sa halip, naghihintay siya sa entrance door. Bahagyang lumampas ka sa time limit. Sa susunod, pansinin mo, sabi ni Protector Bay habang nakatingin kay Chen Chen at napapailing. Nalampasan ko ng bahagya ang time limit pero may isa pang lalaki na matagal nang nandoon, over the time limit. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa kanya. Naisip ni Chen Chen na naghihintay na bumaba si Lin Fang. Hindi pinahinti ni Lin Fang si Chen Chen ng masyadong matagal. Ilang sandali pa ay bumaba na rin siya na relax na parang walang problema. Protector Bay, narito ang mga skills at agility technique na pinili ko, sabi ni Lin Fang habang sinusulyapan si Chen Chen. Iniabot ni Lin Fang ang mga libro ng skill at agility technique sa Protector Bay habang nakangiti sa isang palakaibigang paraan. Purity technique. Makakatulong ito sa iyo na pagsamahin ng iyong mga pangunahing kaalaman sa liksi. Talagang sulit itong matutunan. Sabi ni Protector Bay habang tinitingnan ang agility technique at skills na pinili ni Lin Fang. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang 8 Strikes of Desolation ay nasa ilalim ng mga kasanayan sa Zuan level, ngunit, ito ay isang napakalakas na kasanayan. Mahirap matuto at magsanay ngunit kung isa sa alang-alang ang iyong mga kakayahan, hindi ito dapat maging labis na problema. Tungkol sa Sword of Nirvana, na isang triple strike attack, matututuhan ito ng lahat ngunit ang isang tunay na henyo lamang ang makakabisado nito hanggang sa ganap. Ang mga taong namamahala upang makabisado ito sa pagiging perpekto ay talagang bira. Kailangan mong gumawa ng mahusay na pagsisikap upang makamit ang gayong kasanayan sa kasanayang ito. Tinitingnan pa rin ni Protector Bay ang agility technique at mga kasanayan na pinili ni Lin Fang at nagpatuloy sa pagbibigay ng kanyang opinyon. Kung balang araw sa anumang pagkakataon, magagawa mong isagawa ang 3 hit na ito gamit ang Sword of Nirvana ng buong lakas, kung gayon ay matuto ng isa pang kasanayan na nasa ibaba ng Zuan level o kahit isang average na Zuan level. Direktang magpatuloy at matuto ng mataas na Zuan level na kasanayan. Gayunpaman, kung nagawa mong makabisado ang kasanayan, hindi ka magkakaroon ng problema kahit na ito ay bumangga sa isang mataas na antas ng kasanayan sa Zuan. Nakangiti si Lin Fang nang marinig niya ang sinasabi sa kanya ng matanda. Malaki ang agwat sa pagitan ng iba't ibang sub-level ng Zuan level ngunit kung nagawa ni Lin Fang na makabisado ng kakayahan iyon, makakagawa pa rin siya ng mga kamanghamanghang malalakas na pag-atake na maaaring tumugma sa isang mataas na antas ng kasanayan sa Zuan. Sa gilid ng pavilion, sina Protector Bay at Lin Fang ay nag-uusap at masayang tumatawa. Habang nag-uusap sila, mas pangit at galit ang mukha ni Chen Chen. Mukhang magkaibigan talaga sina Lin Fang at Protector Bay. Hindi nakakagulat na kinuha ni Lin Fang ang gayong kalayaan. Nasa unang palapad siya sa mahabang panahon, higit pa sa inilaan sa loob ng isang oil lamp. Sabi ni Chen Chen na naputol sa gitna ng kanilang pag-uusap na nagpangiti kay Protector Bay. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Chen Chen. Alam ko. Sabi ni Protector Bay na mahinahon at hindi nababagabag. Dahil alam mong nilabag niya ang mga alituntunin ng sekta, hindi ba dapat siya ay mabigat na parusahan? Hindi inaasahan ni Chen Chen na aaminin ito ni Protector Bay sa paraang prangka habang mukhang panatag na ang pakiramdam niya. Lalo siyang nakaramdam ng galit. Tumingin si Protector Bay kay Chen Chen na may mahigpit na tingin. Umiling siya at saka sinabi, nandito ako sa loob ng maraming taon. Kahit sino, mga elit na disipulo o kahit na mga pangunahing disipulo, kailangang dumaan sa akin kapag gusto nilang pumasok sa Xingchen Pavilion. Ano sa tingin mo? Ipinahihiwatig mo ba na sinusubukan mong turuan ako, sa aking maraming taon ng karanasan, kung paano gawin ang aking trabaho? Si Protector Bay ay isang pambihirang tao. Ang patriarch ng Yunhai sect, Nan Gongling, ay nagpakita ng malaking paggalang sa kanya nang makita siya. Sa kanyang paningin, ang mga karaniwang ordinaryong disipulo ay maliliit na individual na walang kapangyarihan, wala nang iba pa. Kahit na ito ay ang pinakamataas na ranggo na ordinaryong mga disipulo, ito ay isang maliit na individual pa rin na walang kapangyarihan, isang walang sinuman na hindi katumbas ng kanyang oras. Magiging isang pakikibaka para sa mga elit na disipulo na ituring na mas mababa kaysa sa isang maliit na hindi gaanong kahalagahan sa harap ng tagapagtanggol na ito. Si Lin Fang ay exception. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Lin Fang, nagkaroon siya ng napakagandang unang impresyon. Agad siyang nagkaroon ng impresyon na si Lin Fang ay magalang at matalino sa kabila ng kanyang mga taon. Nang maglaon, nalaman din niya na si Lin Fang ay napakagaling, lalo na noong napatumba niya ang 8 drum. Sa makatuwid, pinahahalagahan niya si Lin Fang sa pinakamataas na pagpapahalaga. Ano ang naisip ni Chen Chen? Paano niya hahayaan ang sarili na tanungin ng matanda tulad ng ginawa niya?
Paano siya pakikitunguhan ni Protector Bay ng may pagpapahalaga? Nang marinig ni Chen Chen ang mga salita ni Protector Bay, nagsimulang magmukhang demonyo ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya sa napakalamig na paraan. Ang tanging trabaho mo ay bantayan ang Xingchen Pavilion. Hindi ka maglakas loob na ilapat ang mga patakaran ng sekta. Iyan ay isang napakaseryosong krimen laban sa sekta, paano ka maglakas loob? Si Lin Fang ay hindi nakaimik at nabigla sa mga salita ni Chen Chen. Hindi katakataka na siya ay isang tulalo pagdating sa cultivation at umasa sa kanyang espiritu upang makamit ang maliliit na resulta. Ang lalaking iyon ay walang kahit kititing na karunungan sa kanyang puso. Ano sa tingin ng lalaking iyon ang ginagawa niya ng pagbabantaan si Protector Bay at inakusahan siyang nakagawa ng malubhang krimen? Ang pinakamataas na ranggo na ordinaryong disipulo. Ang taong iyon ay nabubuhay sa isang panaginip. Sanay na siyang isipin na siya ay isang mahalagang at kapansin-pansing talento kaya nakalimutan na niya ang kanyang lugar. Tiningnan ni Protector Bay si Chen Chen sa paraang malinaw na nagpapakita kung gaano kay tawa ang tingin niya kay Chen Chen. Ang matanda ay nagtrabaho doon sa loob ng maraming taon at hindi pa nakaranas ng ganoong bagay. Hindi rin siya nagalit. At sa sandaling iyon, isang ordinaryong disipulo ang nang-ahas na lumapit sa kanya at tanungin siya at pagkatapos ay sabihin sa kanya na nakagawa siya ng isang krimen. Umiling si Protector Bay. Sinimulan niyang ibuka ang kanyang bibig ngunit mukhang nag-iisip pa rin kung ano ang sasabihin nang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at sumigaw ng, "Mawala ka." Matapos sabihin ang dalawang salitang ito, isang nakakabaliw na lakas ang bumagsak sa katawan ni Chen. Chen. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Protector Bay ay napuno ng isang matalim na pamatay na liwanag. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakalakas na chi. Naramdaman lang ni Chen Chen ang napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan at tuluyang lumuhad sa lupa at nanginginig mula ulo hanggang paa. Hindi lang si Chen Chen ang nanginginig mula ulo hanggang paa sa takot, ang mga tao sa loob ng Xingchen Pavilion ay nagulat din sa malakas na sigaw. Ang ilan sa kanila ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita ang katawan ng tagapagtanggol na napapalibutan ng napakalakas at makapangyarihang chi. Natahimik silang lahat sa takot. Sa nangyari, ang matandang iyon na mukhang matamlay ay talagang kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa mga matatanda sa loob ng sekta at mukhang isang makapangyarihang Diyos sa mga disipulo. Ang lakas ng matanda ay tunay na makapangyarihan ng walang tanong. Kilalang-kilala na nang makapasok sa Ling Chi Layer mula sa Chi Layer, ang mga cultivator ay nakakuha ng misteryoso at malalim na lakas. Nang makapasok sa Zuan Chi Layer mula sa Ling Chi Layer, sinabi na ang tatlong enerhiya ng cultivator, ang Chi, ang Shen at ang Jing, ay pinagsama-sama na nagbigay daan sa cultivator na magkaroon ng isang tunay na dalisay at napakalaking kapangyarihan. Ang Chi sa loob ng katawan ay naging tunay na dalisay tulad ng Chi ng langit at lupa. Ang isang maliit na bahagi ng purong kapangyarihan na iyon ay naglalaman ng isang napaka-condensed na Chi at kapag ginamit ito sa isang pag-atake, maaari nitong sirain ang isang buong bundok. Ang sigaw ni Protector Bay ay talagang naglabas ng tunay na purong kapangyarihan. Ang kapangyarihang bumagsak sa katawan ni Chen Chen ay hindi gaanong kalakas dahil na-control ni Protector Bay ang kanyang kapangyarihan ng perpekto ngunit ito ay nagsiwalat ng katotohanan na siya ay isang napakalakas na tagapagsasaka na nakalusot sa Zuan Chi Layer. Zuan Chi Layer. Iyon ay isang hindi maihahambing na malakas na antas ng paglilinang. Madali siyang maging elder sa Yun Haisek. Aalis na ako. Sabi ni Chen Chen habang namumutla ngunit nakatingin pa rin kay Lin Fang na may masamang tingin at idinagdag. Piraso ng basura. Umaasa sa lakas ng ibang tao. Kung sasali ka sa elite exam, sa sandaling iyon, aalagaan kita ng mabuti. Nang sabihin ng mga salitang iyon, tumalikod si Chen Chen at umalis na nakataas ang ulo. Umiling si Lin Fang habang nakatingin kay Chen Chen. Kahit na ang lalaking iyon ay ang pinakamataas na ranggo na ordinaryong disipulo, siya ay labis na mayabang at naisip na siya ay mas mahusay kaysa sa iba. Wala siyang ibang alam kundi ang maliit na lugar na kanyang tinitirhan at akala niya nakita at alam na niya ang lahat. Talagang hindi niya maintindihan kung gaano kalaki ang mundo at hindi niya alam na ang mga nakatagong dragon ay nakahiga sa lahat ng dako. Napakalaki ng lakas ni Protector Bay, hindi man lang niya titigan ng isang cultivator tulad ni Chen Chen na niranggo sa tuktok ng ordinaryong disipulo. Bakit siya gagawa ng paraan para gumawa ng pabor para kay Lin Fang? Kung si Chen Chen ay may kahit nakititing na karunungan kung gayon siya ay makakarating sa konklusyon na nakilala niya ang isang tao na hindi niya masasaktan. Bukod pa rito, lahat ng nangyari ay bahagi ng pagtatangka ni Chen Chen na ipakita ang kanyang pangangibabaw kay Lin Fang. Sa pagtatangkang magpakitang gilas, ilang beses na niyang pinahiya ang sarili. Matagal na rin bago ko kailangan gumawa ng ganito. Masyado na akong matanda para sa mga bagay na tulad nito na isip ni Protector Bay. Pagkatapos ay sinabi niya, "Suyu, kapag umalis ako, ikaw na ang mamamahala sa Xingchen Pavilion." Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at lumitaw ang mga pakpak ng crane. Pagkatapos, lumipad siya ng mataas sa ere at nawala. Ang mga tao ay natulala. Nakita nila kung paano siya biglang nawala sa abot tanaw. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Kaya niyang lumipad. Anong klaseng kapangyarihan ang tinatago ng matandang ito? Ang matandang iyon ay maaaring maglakbay ng mahigit 10 kilometro sa isang kisap mata. Nangangailangan iyon ng napakalalim na kapangyarihan. Ang karamihan ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay nasa isang panaginip. Ang matamlay na mukhang matandang lalaki na nagbabantay sa Xingchen Pavilion ay biglang nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kinasusuklaman nila ang kanilang sarili dahil hindi nila napansin at hindi kailanman humingi ng payo sa matanda.
Hindi siya pinansin ng lahat, mayroon silang mga mata ngunit hindi nakilala ang Mount Tai. Si Lin Fang ay natulala rin. Tumibok ang kanyang puso sa pagkamangha. Si Protector Bay ay 1,000,000 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Higit na mas malakas kaysa sa una niyang naisip. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok sa Xingchen Pavilion. Iyon ang tinawag ni Protector Bay bago umalis. Suyu. Sa sandaling iyon, sa pinakamataas na bundok sa Yunhai Sect, sa silid ng isang templo, isang dambuhalang chi ang pumupuno sa kapaligiran. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kwartong iyon at parang may pinagtalunan. Fei Fei, isasaalang-alang ko ito ng may malaking pansin. Dapat tumigil ka na sa pag-aalala. Sabi ng patriarch ng Yunhai Sect, Nan Gongling, habang nakangiti. Kinakausap niya si Liu Fei na nakaupo sa tabi niya. Sa likod ni Liu Fei ay maraming tao ang nakasuot ng parehong kasuotan. Lahat sila ay nakasuot ng marangal na pulang baluti. Sila mismo ang mga taong nakita ni Lin Fang sa paanan ng bundok. Sila ang mga tropang nakasakay sa mga kabayong nakabaluti ng Chizu. Nang marinig niya ang sagot ni Nan Gongling, kumunat ang noo ng magagandang kilay ni Liu Fei. Hindi masayang sumagot si Nan Gongling, sa katunayan ay makikita na hindi siya masaya kahit kaunti. Ngunit naiintindihan siya ni Liu Fei. Ang pagpapaalis sa ilan sa pinakamahuhusay na disipulo ng Yunhai Sect ay isang mahirap na desisyon. Ang bawat isa sa mga disipulo ng Yunhai Sect ay magkakaroon ng mga anak na kumakatawan sa magandang kinabukasan para sa sect. Paanong madaling iwanan ni Nan Gongling ang sinuman sa kanila? Tito Nan Gongling, alam mo na ang aking ama ay hindi makasarili na tao. Ito ay kapalaran at ito ay para sa kapakanan ng Zuyu Country. Tiyak na hahayaan niya silang bumalik sa Yunhai Sect. Aalagaan niya sila ng maayos. Sa sandaling iyon, lahat sila ay magkakaroon ng mataas na katayuan at magiging mga haligi ng sekta. Ipinagpatuloy ni Liu Fei ang kanyang argumento. Kami ng iyong ama ay nagsasanay ng magkasama, lumaki ng magkasama. Mahal namin ang isa't isa na parang magkapatid. Kung nanatili siya sa Yunhai Sect, maaari na siyang maging patriarch ng sect. Paanong ako, si Nan Gongling ay hindi alam kung anong klaseng tao siya. Ang bagay ay ngayon, bilang patriarch ng Yunhai Sect, lahat ng gagawin ko, dapat kong gawin ito na isinasaalang-alang muna kung ano ang mabuti at masama para sa sekta. Hindi ko kayang magdesisyon ng mga bagay sa sarili ko. Hindi na nagpaliwanag pa si Nan Gongling sa sandaling iyon. Naalala niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa nila ni Liu Kanglan na magkasama nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sila ay dalawang henyo ng Yunhai Sect. Ngunit sa mga araw na ito, bilang patriarch ng sekta, hindi na siya maaaring kumilos ng irresponsible. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 58, Banal na loob ng Zuyu. Nang marinig ni Liu Fei ang talumpati ni Nan Gongling, napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, naiintindihan niya ang mahirap na posisyon kung saan natagpuan ni Nan Gongling ang kanyang sarili. Gayunpaman, nag-aalala siya sa kanyang ama na kailangan din pasanin ang malalaking responsibilidad, talagang sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang matulungan siya sa anumang paraan na posible. Patriarch, Nan Gongling, ang pagtatayo ng Holy Courtyard ng Zuyu ay utos ng kanyang kamahalan. Maaari mo bang tumanggi na sundin ang utos ng kanyang kamahalan? Sabi ng isang binata na katabi ni Liu Fei habang nakatitig kay Nan Gongling. Kailan ko sinabi na gusto kong suwayan ang utos ng kanyang kamahalan? Malamig na sagot ni Nan Gongling habang sinusulyapan ng binata. Pagkatapos ay sinabi niya, ang pagtatayo ng Holy Courtyard ng Zuyu ay isang proyekto na buong puso kong sinusuportahan. Wala akong pagpipilian kundi payagan ng ilang natatanging disipulo at magsanay doon. Huminto siya saglit at pagkatapos ay nagpatuloy sa malamig na tono. Bukod dito, kailan mo naisip na magandang asal na ipasok ang iyong ilong sa mga gawain ng ibang tao at gumawa ng mga kritisismo? Isang munting prinsipe na katulad mo. Ano ang balak mong gawin? Gusto mo bang tawagan ko ang iyong ama, si Duan Tian lang at turuan kanya ng ilang asal? Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga matatanda ay kailangang igalang. Kailangan ding igalang ang mga maharlika na totoo lalo na sa mga may mataas na katayuan dahil sila ay napakalakas. Sa mga araw na ito, ang Duan clan ay naging imperial clan dahil sila ay napakalakas. Ang Duan clan ay naging pinakamalakas na clan sa buong Zuyu Country. Ito ay hindi lamang kung gaano karaming teritoryo ang kontrolado, ito ay isang katotohanan na sila ang pinakamalakas. Gayunpaman, ang Duan clan ay kailangan pa ring magpakumbaba sa mga sekta at kumilos ng magalang kapag nakikipag-usap sa kanila. Hindi isusuko ni Nan Gongling ang kanyang sarili sa isang munting prinsipe ng Duan clan. Hindi mahalaga sa kanya kung gaano kalakas ang Duan clan, ang kanyang sekta ay hindi isang bagay na maaaring tingnan ng sinuman. Ikaw, Nan Gongling, sasabihin ko sa aking ama ang tungkol dito. Malamig na sabi ng binata habang nagbibigay ng isang titig na puno ng masamang hangarin. Sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo, sagot ni Nan Gongling habang mukhang relaxed at hindi nagulat. Narinig ko na bumalik ang maliit na Fei Fei. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa labas ng silid sa templo. Si Protector Bay ang kara-rating lang habang nakataas ang ulo. Lolo Bay. Nang makita ni Liu Fei si Protector Bay, tumayo siya. Si Protector Bay talaga ang amo ng kanyang ama. Little Fei, kumusta ang ama? Si Protector Bay ay nakatingin kay Liu Fei na may mapagmahal na mga mata. Ang mga dakilang matatanda at tagapagtanggol ng sekta ay bihirang magkaroon ng direktang mga disipulo. Nang gawin nila ito, nagkaroon sila ng malalim at matibay na ugnayan sa kanila na magtatagal habang buhay. Nasa Duanren City pa rin siya. Sabi ni Liu Fei nang umiti ng mapait. Phew. Napabuntong hininga si Protector Bay at umiling-iling din.
Little Faye, ano ang nagdala sa iyo dito? Kung naghahanap ka ng mga alagad kung gayon mayroon akong isang kamanghamanghang tao sa isip. Siguradong matutuwa ka, isang tao. Sabi ni Liu Fei na muling ngumiti ng pilit. Hindi ba dati iniwan ng tatay mo ang sekta? Hindi mo kailangan ng masyadong maraming tao. Walang silbi ang kumuha ng masyadong marami. Sabi ni Protector Bei habang umiiling. Lolo, sino ang tinutukoy mo? May kislap ng pag-asa ang mga mata ni Liu Fei. Nang marinig niya ang matanda, naramdaman niyang may kausap ito na napakahalaga. Maaaring ito ay malalaman mo pagdating ng tamang sandali. Paalisin mo muna yang mga yan. Pagkatapos ng Elite Disciple Exam, ng Yunhai Sect, personal kong sasamahan ng tao sa Imperial City. Sabi ni Protector Bei habang nakatingin sa pulutong ng mga tropa sa likod ni Liu Fei. Sige. Sabi ni Liu Fei habang tumatango. Sa mga bundok kung saan una niyang nakilala si Liu Fei, nakaupo si Lin Feng sa isang kuweba at naglilinang. Ang chi ng langit at lupa ay parang isang kakon na nakapaligid sa kanya habang siya ay patuloy na naglilinang. Ang katawan ni Lin Feng ay nakabalot sa parang kakon na chi. Ang kulay puti na chi na iyon ay parang isang napakakapal na fog na halos naging solid. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng katawan ni Lin Feng na nagbigay daan sa chi ng langit at lupa na nakapaligid sa kanyang katawan na tumagos sa kanyang dantian. Sa loob ng katawan ni Lin Feng, isang malakas na parang gatas na puting chi ang umiikot at parang kumukulo. Ang malakas na chi na umikot sa loob at labas ng katawan ni Lin Feng ay napakadalisay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang chi ng langit at lupa ay walang patid na umiikot sa katawan ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, huminto si Lin Feng sa paglilinang. Binuksan niya ang kanyang mga mata at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang purity technique na ito ay may kakaibang epekto sa katawan. Ngunit tiyak na nakatulong ito sa pagsasama-sama ng aking mga cultivation basics. Ngayon, mas malakas na ako kaysa dati, mas nagagamit ko ang kapangyarihan ko kaysa dati. Mas nakontrol ko na rin ang paghinga ko kaysa dati. Naisip ni Lin Feng na salamat sa kanyang nadagdagang kakayahan sa paghinga, magagawa niyang lumaban ng walang katapusan. Ang patuloy na lakas ng pagsabog ay nangangailangan ng isang mahusay na kapangyarihan at syempre ang bawat laban ay nangangailangan ng kontrol sa mga humihinga. Tumayo si Lin Feng, tumingin sa isang pader sa pasukan ng kuweba, pagkatapos ay itinulak ang kanyang palad sa hangin at bamulong. 8 strikes of desolation. Kasabay ng kanyang mga salita, isang malakas at paputok na pag-atake ang bumagsak sa pader sa kanyang harapan. Boom! 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 Nag-vibrate ang buong kuweba. 7 malinaw at natatanging marka ang makikita sa dingding na kinuha ni Lin Feng bilang target. Tulad ng inaasahan, ang 8 strikes of desolation ay isang napakalakas na pag-atake. Nakangiti si Lin Feng. Ang 8 strikes of desolation ay isa sa pinakamababang kasanayan sa antas ng Zuan. Maaari itong magkaroon ng hanggang strike. Kung ang isang cultivator ay nakamit ang 5 strike, iyon ay napakalakas at napatunayan na siya ay may mahusay na talento. Kung makakamit niya ang hanggang 6 na strike, tiyak na siya ay isang bihirang talento. Ngunit ang paggamit ng 7 strike ay magagawa lamang ng isang tunay na henyo. Gusto ni Lin Feng na makamit ang 8 strike. Ang paggamit ng 8 strike ay pupunuin ng buong kapaligiran ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang paggamit ni Kawalong Welga ay napakahirap at ang mga tunay na henyo lamang ang makakamit ito. Karaniwan itong nangangailangan ng maraming karanasan sa labanan upang lubos na maunawaan ang kasanayan at makabisado ito sa pagiging perpekto. Ang mga kasanayan sa antas ng Zuan ay hindi madaling magsanay at kapag mas mataas ang antas at lakas, mas nagiging mahirap ang mga ito. Gayunpaman, kung tungkol kay Lin Feng ay wala siyang nakikitang problema sa pagsasanay. Kapag pinakawalan ang kanyang itim na espiritu, nagbigay ito sa kanya ng kamanghamanghang kakayahan ng pagtaas ng pangunawa at pangunawa. Pagkaraan ng isang araw, nagawa niyang makabisado ang 7 strike. Kailangan lang niyang mag-ensayo ng konti pa at magagawa niyang makabisado ang 8 strikes of desolation skill sa pagiging perpekto at makamit ang lahat ng 8 strike kapag ginagamit ang skill. Ngunit hindi nasisiyahan si Lin Feng sa sandaling iyon. Ang elite disciples ay walang pagkakatulad sa mga ordinaryong disipulo at gusto ni Lin Feng na umakyat sa lahat ng iba. Sa panahon ng elite na eksaminasyong disipulo ng Yunhai Sect, maaaring mayroong isang tunay na henyo sa loob ng mga disipulo. Hindi alam ni Lin Feng kung paano ito magiging, ngunit kung mas malakas ang kanyang kompetisyon ay mas mahusay. Ang Sword of Nirvana ay lubos na magpapahusay sa kanyang lakas sa napakaikling panahon din. Ang Sword of Nirvana skill ay talagang isang sword skill na may 3 strike na lalago sa lakas na may mas mataas na mastery ng sword. Ang isang strike ay maaaring mangahulugan ng kamatayan, 3 strike ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Isang nakamamatay na espada. Isang nakamamatay na espada. Isang malungkot na espada. Maaari nitong lipulin ang lahat ng humahadlang, kaya't nilipol nito ang lahat ng nasa landas nito. Wala na itong natitira na katumbas nito at sa makatuwid ay nag-iisa. Habang binabasa ang Sword of Nirvana aklat ng kasanayan, nawalan ng malay si Lin Feng. Tiningnan niya ang teksto at ang mga paninindigan habang unti-unting hinihigop ang lahat ng kaalaman. Mabilis na naiintindihan ni Lin Feng ang lahat. Sinimulan na ni Lin Feng na palayain ang kanyang espiritu. Ang mundo ni Lin Feng ay muling naging mundong puno ng kadiliman. Ang lupa, ang langit, ni isang kulay o liwanag ay hindi makikita. Tanging kadiliman ang nakapaligid sa lahat. Si Lin Feng ay kalmado at hindi nababagabag sa mundong iyon ng kadiliman, walang makakaabala sa kanya at siya ay lubhang kalmado. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at lumitaw ang imahe ng isang tao sa kanyang utak.
Ang taong iyon ay tila isang banal na tao at hindi tumigil sa paghawak ng kanyang mahabang espada. Isang welga, isa pang welga, paulit-ulit na inuulit ang parehong paggalaw, nagsasanay. Siya ng espada ng Nirvana. Ang nakakamatay na espada. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. Nawala ang kumikislap na espada na tumatagos sa hangin. Isang hakbang, isang hampas, ang nakamamatay na espada. Boom! Nanginginig at nanginginig ang kuweba. Ang espada ay nag-iwan ng malaking peklat sa dingding ng yungib. Ang kuweba ay nanginginig at nanginginig, ang mga bato ay nadurog sa walang anuman kundi alikabok. Si Linfang ay natulala. Mabilis na umatras si Linfang mula sa kuweba at hindi nagtagal, bumagsak ang kuweba sa sarili nito kasabay ng marahas na dagandong. Ang unang welga ay nakamamatay na, kasabay ng 8 strikes of desolation ay tuluyan niyang nawasak ang kuweba. Kabisado pa lang niya ang unang hampas ng espada ng Nirvana at ang ikapitong hampas ng 8 strikes of desolation, ngunit nabagsakan na niya ang isang kuweba. Ang mga ito ay talagang makapangyarihang mga kasanayan. Naalala ni Linfang ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya. Talagang napakalakas ng Zuan level seals, gaya ng inaasahan. Ang kapangyarihan ba ng lahat ng kanyang mga kasanayan ay magiging hindi kapanipaniwala? Ang hindi alam ni Linfang ay ang unang welga ay nakapipinsala na dahil alam din niya kung paano kontrolin ang mga puwersa. Hindi niya namamalayan na nakontrol niya ang puwersa ng espada sa isang napaka-advance na antas at pinagsama ito sa kanyang welga. Ang nakamamatay na espadang iyon ay nangangailangan ng perpektong pagsasanib ng kanyang espada na chi, ang kahusayan sa husay at puwersa ng espada. Ang tatlong elementong ito ay kailangang nasa isang perpektong symbiotic fusion. Ang kakayahan ni Linfang na maunawaan at gamitin ang puwersa ng espada ng malaya ay naging mas madali para sa kanya. Kaya naman hindi ganoon kahirap para sa kanya ang pagpraktis ng kasanayan. Kung ito ay ibang tao, ito ay magiging mas mahirap, marahil kahit na imposibleng matutunan ang kasanayan sa ganoong maikling panahon. WHO. Tumabas si Linfang mula sa kuweba, lumingon at tumingin sa paligid niya sa mga bundok kung saan sumisikat ang sinag ng araw. May nakita siyang naglalakad sa di kalayuan. Nang makilala niya ang tao, nakaramdam si Linfang ng bigla ang pagnanasa na maghayganti na pinigilan niya. Liu Fei. Nagulat si Linfang. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na atakihin siya noon at hindi niya ito sinamantala. Bakit? Beastard, kinuha mo ang kontrol sa aking teritoryo. Ngayon, ikaw at ako ay magkaaway. Ikaw lang ang nagpahiya sa akin ng ganito kalaki. Nakatitig si Liu Fei kay Linfang nang may malalim at mapait na poot sa kanya. Simula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang ama na mag-isa at maging independent. Ganyan siya noon pa man. Mas tomboy siya at kahit kay Titing ay hindi talaga umasta na parang babae. Bukod pa rito, marami siyang pinagdaan ng hirap kaya lalo siyang naging proud at ambisyoso. Ngunit hindi inaasahan ni Liu Fei na magiging napakawalan diyan ni Linfang. Siya ay isang voyeur at hubot-hubad na sinunggaban siya para lamang mamugbog pabalik at pagkatapos ay nang sumunod silang mag-away ay naglakas loob siyang sabihin na hindi na siya interesado sa kanya dahil lamang sa siya ay gumawa ng malaking pag-unlad sa kanyang paglilinang. Pagkatapos, siya ay naglakas loob na nakawin ang kanyang mahalaga at minamahal na teritoryo. Paano? Hindi siya magagalit. Ngayon, nakalusot na ako sa layer ng Lingchi, titingnan natin kung maglalakas loob ka pa rin kumilos ng napakababa sa akin. Mabagsik na iniisip ni Liu Fei. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 59, Linfang, ang bastard na iyan. 3 beses na kitang natalo. Humingi ka ng tawad sa akin at baka maawa ako at palayain ka. Sabi ni Liu Fei sa malamig na tono. 3 beses natalo. Magpakita ng awa. Tumawa si Linfang, umiling at nagsabi. Umalis ka na lang bago pa masyadong nakakahiya na manatili ka. Ilang beses nang nagkita sina Liu Fei at Linfang. Alam ni Linfang kung gaano ka-proud at mayabang ang babaeng iyon, kaya hindi siya tatanggap ng tulong ng iba at gagamitin ang sarili niyang kapangyarihan. Sa makatuwid, nang si Yu Hao, isang elit na disipulo ay gustong tulungan siyang patayin si Linfang, tumanggi siya kahit isang beses lang siyang tumanggo at papatayin ni Yu Hao si Linfang. Hindi niya pa rin ginawa. Pagkatapos, sa paanan ng bundok, kasama ang mga cavalier na ito sa mga nakabaluti na kabayo ng Chizu, sinabi ni Liu Fei sa malamig na boses na sila ay kapwa mga disipulo sa loob ng sekta. Hindi niya sinubukang makaganti sa mga numero. Sa makatuwid, kahit na iniisip ni Linfang na ang babaeng iyon ay kasuklam-suklam, hindi niya naisip na siya ay masama o malisyoso. Marahil sa unang pagkakataon na pumunta si Linfang sa kanyang lugar, talagang naniniwala siya na siya ay isang pervert at hindi iyon aksidente. Nakakahiya. Nakatingin si Liu Fei kay Linfang na mukhang nakakatakot sa sarili na ngayon ay may tagumpay na siya. Dapat umuwi ka na, binigyan ako ng aking ama ng isang silver na zuanbao. Kung hindi ka mabilis umalis, hahayaan kitang matikman ang mga palaso nito. Hinawakan ni Liu Fei ang pilak na busog na daladala niya sa kanyang likod. Nagkalat ito ng nakakasilaw na liwanag at ang araw ay sumasalamin sa bawat pulgada ng busog. Naglagay siya ng araw sa busog, gumawa ng maliit na hakbang at yumuko. Ang kanyang mga galaw ay mukhang makinis at maliksi. Ang kanyang magandang katawan, ang kanyang mga damit at ang kanyang mga galaw ay nasa perpektong pagkakatugma. Mukha siyang kaakit-akit. Ngunit tinatago ng kagandahang iyon ang kanyang mapanganib na kapangyarihan. Whoosh! Ang tunog ng isang bowstring na vibrating ay maririnig habang ang arrow ay pumutok sa hangin sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang nakakasilaw nitong liwanag ay nagmistulang nagliliyab. Direkta itong patungo kay Linfang. Si Linfang ay natulala.
Mabilis na lumalapit ang palaso na tila imposibleng makatakas. Mabilis siyang lumipat mula sa landas ng palaso at tinamaan ng kanyang espada sa paparating na palaso. Tumipad ang palaso lampas kay Linfang at bumagsak sa gilid ng isang kuweba na nasa likuran niya. Boom! Sa likod ni Linfang, ang mga bato ay nahuhulog mula sa kuweba at kalahati ng mukha ng bato ay nawasak. Nadurog ito ng palaso ni Yufei. Ang pag-atake na iyon ay medyo marahas at naglalaman ng malaking kapangyarihan. Nagulat si Linfang. Nararamdaman niya ang kapangyarihan mula sa kanyang Ling Chi layer. Kaya't si Liu Fei ay nakalusot sa Ling Chi layer, hindi nakakagulat na gusto niyang makipaglaban muli sa kanya. Napakabata pa ni Liu Fei at nakalusot pa sa Ling Chi layer. Siya ay isang napakahusay na talento. Siya ay halos kasing lakas ni Lin Chen at na Lanfang. Kung isa sa alang-alang ang mga bagay na ito, hindi maiiwasan ang kanyang pagmamataas, gayunpaman, hindi siya kasing bisyo at maliit na gaya ni Lin Chen at hindi minamaliit ang iba tulad ni na Lanfang. Gayon din ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa kay Lin Chen o na Lanfang. Mapapansin ito ng isa mula nang makita siyang kasama ng tropang kabalyerya na naglalaman ng mga tropang mas malakas kaysa sa mga napatay niya noong gabi bago ang taunang paligsahan. Tulad ng inaasahan, ang mga kasanayan sa sword ay talagang napakalakas. Ang kanyang mga arrow ay mas mabilis kaysa dati. Siya ay naging mas malakas din. Ang kanyang mga arrow ay maaaring lumampas sa bilis na tunog habang sila ay napunit sa hangin. Ang sipol ng palaso ay maririnig lamang pagkatapos maabot ng palaso ang target nito o di kaya ay maririnig na ang tunog pagkatapos na tumagos ang palaso sa kalaban. Ang pagpatay sa mga tao gamit ang mga arrow na ito ay magiging napakadali para sa kanya. Ang mga diskarte sa busog at pana ay nakakatakot at ang mga magsasaka na gumamit nito ay labis na iginagalang. Mabilis at tumpak ang kanilang mga pag-atake habang may dalang napakalakas na mapanirang puwersa. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang lakas ni Liu Fei ay hindi pa rin lubos na nabuo. Ito ay hindi maihahambing sa ilang napakahusay na mga magsasaka na gumamit ng mga busog at palaso. Ikaw ay mapalad, sabi ni Liu Fei kay Linfang habang nakatingin sa kanya. Naglagay siya ng isa pang palaso sa busog at sinabi, "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi na kailangan. Wala akong kasalanan. Hindi ko kailangang humingi ng tawad o magmakaawa sa iyo," sabi ni Linfang habang umiiling. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Liu Fei. "Ikaw ang nagdadala ng sarili mong pagkasira." Galit na sigaw ni Liu Fei. Isang palaso ang tumusok sa hangin. 8 hampas ng pagkawasak. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at itinulak ang 3 strike na bumangga sa palaso at sa bawat hampas nito ay unti-unti itong nawalan ng lakas hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. 8 strikes of desolation, Zuan level skill, Ling Chi layer. Isip ni Liu Fei habang nanginginig sa takot. Nang makita niya na alam ni Linfang ang kasanayang 8 strikes of desolation, naunawaan niya na si Linfang ay nakalusot din sa Ling Chi layer. Hindi katakataka na siya ay nanatiling walang pakundangan. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, agad siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis sa kabilang direksyon. Si Linfang ay naguguluhan at walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, nakita niya si Liu Fei na nakayuko, ang kanyang katawan ay may perpektong hugis ng arko. Itinatago pa rin ng dilag na iyon ang kanyang layuning pumatay at hindi niya bibitawan ang kanyang paghihiganti ng ganoon kadali. Wash isang arrow ang bumaril sa ere na may sumipol na tunog ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabilis at mas malakas pa ito kaysa sa nakalipas na sandali. Si Linfang ay hindi natakot. Tiwala siya tulad ng dati. Sinimulan niyang muli ang kanyang 8 strikes of desolation attack. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng 4 na strike. Di man, ilang strike ang magagawa ng lalaking iyon gamit ang 8 strikes of desolation. Bulong ni Liu Fei habang sinusumpa niya si Linfang sa kanyang puso. Bigla niyang inilabas ang kanyang espiritu. Isang maganda at maningning na espiritu ng Golden Arrow ang lumitaw. Ibang-iba ang itsura nito sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, may 3 palaso sa likod niya. Ang kanyang espiritu ay naglalabas ng napakalakas na chika at napailing si Linfang. Bukod pa rito, ang espiritu ni Liu Fei ay nagising gaya ng inaasahan. Tumipad sa hangin ang arrow spirit ni Liu Fei at sinundan ito, tumalon din si Liu Fei sa ere. Sa taas sa himpapawid, ang mga arrow ay tumpak na nakatutok kay Linfang. Kasabay nito, hawak ni Liu Fei ang kanyang silver bow at nilagyan din ito ng 3 arrow. 3 malupit at nakamamatay na palaso. Meteor Fault. Si Liu Fei ay mukhang tahimik at kalmado. Ang kanyang katawan ay lumutang ng mataas sa himpapawid habang 6 na palaso ang ipinutok at tumusok sa hangin. Ang espiritu ng palaso ay tiyak na may malaking pakinabang. Hindi lamang ito nagawang automatikong magpuntirya sa isang tao ngunit nagawa rin itong magpuntirya sa isang partikular na bahagi ng katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Linfang na ang arrow spirit ay nakatutok sa kanyang kaluluwa na nagparamdam sa kanya na ang kanyang pagkatao ay pinipigilan ng mga arrow. Napakalakas ng mga arrow na ito. Malungkot si Linfang at agad niyang sinimulan ang kanyang 8 strikes of desolation attack gamit ang 2 kamay. 14 na welga ang nagpawi sa langit at tinakpan ang lupa. Diretsyong gumagalaw patungo sa mga paparating na arrow. Boom! 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 Napuno ng mga tunog ng pagsabog ang hangin at umihip ang napakalakas na hangin sa mga disciple robe ni Lin Feng. Matapos mawala ang mga apokaliptik na pag-atake na ito, muling nagpakita si Liu Fei sa ulap ng alikabok. Nakayuko siya at nakahinga ng maluwag. Paano siya naging ganito kalakas? Si Liu Fei ay nakatingin kay Linfang at nag-iisip kung paano siya makakapaghihiganti. Parang imposible. Siya ay lubos na namangha. Pagkatapos niyang makapasok sa Ling Chi,
Player, ang kanyang ama mismo ang tumulong sa kanyang pagsasanay. Siya ay nagsasanay araw-araw ng walang pahinga. Siya ay lubos na nadagdagan ang kanyang mga kakayahan sa paghinga at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Siya ay lubos na nadagdagan ang kanyang lakas at ang kanyang mga pag-atake ngayon ay naglalaman ng explosive power sa loob ng bawat arrow. Salamat sa kanyang espiritu, nagawa na niyang magpaputok ng 6 na pana ng sabay. Siya ay napakatalino bilang isang disipulo ng unang Lingchi layer at hindi maraming tao ang makakatalo sa kanya. Ngunit nagawa pa rin ni Lin Fang na harangin ang lahat ng kanyang pag-atake. Muli siyang natalo at hindi na niya nagawang lumaban. Siya ay isang henyo. Magagamit niya ang hanggang 7 strike ng 8 strikes of desolation skill at hanggang 14 gamit ang magkabilang kamay. Nagawa niyang makabisado ito gamit ang 2 kamay sa ganoong antas, imposible ang ganoong bagay. Sa unang Lingchi layer lang ba talaga siya? Paanong ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas? Nang makita ni Liu Fei na palapit ng palapit si Lin Fang na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, naramdaman niya ang panginginig na damaloy sa kanyang gulugod at habang nananatiling mapagbantay ay tinanong niya ito. Ano ang balak mong gawin? Walang sinabi si Lin Fang at umungol lang na parang iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Anong klaseng babae siya? Madalas niyang ginagamit ang macelan, kakit-akit at malambing na ekspresyon na iyon para lokohin ang iba. Napakakit din niyang tingnan pero alam niyang sa kaibuturan marahas siya. Kung si Lin Fang ay walang malakas na paghahangad at determinasyon, maaari rin siyang mahulog sa kanya. Si Lin Fang na ang ekspresyon ay halos hindi maaninag ay tumingin kay Liu Fei na may masamang ngiti sa kanyang mukha at nagtanong. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Ikaw. Si Liu Fei ay nagkaroon ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang mukha at siya ay mukhang namutla. Kumuha siya ng palaso mula sa kanyang likod. At sinimulan nitong idiin sa sarili niyang lalamunan. Siya ay lubhang determinado. Sinadya ni Lin Fang na nagbibiro at sa sandaling iyon ay namangha siya. Hindi niya akalain na ganito pala ang magiging epekto ng kanyang biro. Hindi niya maiwasang hindi mabigla. Kung may gusto akong gawin sa iyo, sa tingin mo ba pinakawalan kita noong nakaraan? Walang pagpipilian si Lin Fang kundi ang magsalita. Hindi kaya mukhang pervert talaga siya. Ang mga salita ni Lin Fang ay biglang nagpaginhawa kay Liu Fei. Ibinaba din niya ang arrow na hawak niya. Kung gusto mo talaga ang lugar na ito, ipaubaya ko na sa iyo. Mula sa puntong ito, hindi na natin kailangan pang magkita, masyadong magulo sa iyo. Patuloy mo akong ginugulat. Paliwanag ni Lin Fang habang naglalakad patungo kay Liu Fei. Nang makarating siya sa tabi niya ay huminto siya. Yumuko si Lin Fang at tumingin kay Liu Fei. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga na namangha sa magandang balat ng mga babae sa mundong iyon. Si Lin Fang na nasa itaas ni Liu Fei ay tumingin ng mabuti at maasikaso sa kanyang maselang mukha. Mukha siyang nagulat. Pagkatapos ay ngumiti siya at bamulong. Ngayon ko lang nalaman na ang cute mo pala. Nang matapos siyang magsalita, umalis si Lin Fang. Si Liu Fei ay nagulat sandali ngunit siya ay natauhan. Ang bastos na iyon. Naramdaman ni Lin Fang na ang mga bato ng mga bundok sa paligid niya ay nanginginig at ang tunog ng boses ni Liu Fei ay umaalingaw sa kapaligiran sa kanyang mga tenga. Hindi na kailangang mag-react ng ganoon. Ang pagtitimpi ng sama ng loob sa isang taong tulad nito ay hindi isang kaaya-ayang bagay kung tutuusin. Ito ay kahit na nakakatakot sa isang tiyak na lawak. Sa palagay ko, ang mga bagay sa pagitan natin ay naayos na. Si Lin Fang ay may maningning at makinang ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang masayahin at bilugang binata. Ang palaging sineseryoso ang mga bagay-bagay o palaging masyadong nag-aalala ay walang kabuluhan. Minsan ang sarap sa pakiramdam na magpahinga at huwag mag-alala. Ang walang kapantay ng RTL God, unang yugto. Kabanata 6 na po, si Mo Xi ay demonyo. Umalis si Lin Fang sa mga bundok kung saan sa wakas ay tinanggal niya ang isang tinap sa kanyang tagiliran. Nakita niya ang ilang silweta sa abot tanaw na tumatakbo ng buong bilis na lumikha ng isang bagyo ng alikabok sa likuran nila. Hoy, anong nangyayari? Tanong ng isang alagad na hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi mo pa rin alam. Napakaraming mabangis na hayop sa Blackwind Mountain. Tila mga karagatan ng mabangis na hayop ang lumitaw. Ang hindi mabilang na bilang ng mga mabangis na hayop ay nabalisa. Ang lahat ng mga disipulo ng Yunhai sect ay pupunta doon ngayon upang itigil ang kaguluhan. Isang bahalang mabangis na hayop. Sagot ng isa na mukhang excited na excited. Agad silang nagtungo sa karamihan ng tao ng napakabilis, habang patungo sa Blackwind Mountain. Ang kasaysayan ng Yunhai sect ay may petsang 1,000 taon ngunit ang kasaysayan ng Blackwind Mountain ay mas matanda pa doon. Ang mga bahalang mabangis na hayop ay hindi isang bihirang bagay ngunit para sa karamihan sa kanila, sila ay mas mahinang mga hayop. Maraming mga alagad ang papunta doon para sa mga kayamanan at para sa karanasan sa labanan. Ito ay isang bagay na hindi madalas mangyari at hindi maaaring makaligtaan. Ilang daang taon bago, nagkaroon ng baha ng malalakas na mabangis na hayop, ang Yunhai sect ay halos nawasak ng baha na ito. Ang mga ordinaryong mabangis na hayop at mga mababangas na hayop sa antas ng Ling ay hindi isang problema, sila ay karaniwan at madaling patayin. Ngunit sa panahon ng apokaliptik na baha mula sa nakaraan, mayroong isang napakalaking dami ng antas ng Zuan na mabangis na mga beats na napakalakas kumpara sa mga magsasaka sa parehong oras. Antas. Napakahirap nilang patayin na naging lubhang mapanganib sa kanila. Gumagawa sila ng lindol sa kanilang mga paggalaw at pumatay ng maraming tao. Ang sekta ay halos ganap na nawasak. Nagkaroon din ng mga alingaw-ngaw, noong panahong iyon ang pinuno ng mabangis na hayop ay isang mutant na hayop na maaaring magbago ng hugis, isang makalangit na mabangis na hayop.
Dahil ito ay nangyari ng napakatagal bago ang impormasyon na alam ng mga tao tungkol dito ay limitado. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga bahanang mabangis na hayop na ito ay lubhang mapanganib ngunit ito ay isa ring magandang pagkakataon. Ibibigay ng mga magsasaka ang kanilang makakaya upang makakuha ng pinakamaraming mahahalagang bagay hangga't maaari. Ang pakikipaglaban sa mga mabangis na hayop ay mabilis na magpapalaki sa karanasan sa pakikipaglaban ng mga disipulo. Hindi ko akalain na ang mga disipulo ng Yunhai Sect ay pupunta roon bago ang Elite Disciple Exam. Naisip ni Lin Feng. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad at nagpas siyang dumiretso sa Blackwind Mountain. Si Lin Feng ay hindi nakalakad ng napakatagal. Tumabas din si Liu Fei sa mga bundok at patungo rin sa Blackwind Mountain. Sa pinakamataas na bundok ng Yunhai Sect ay nakaupo ang isang grupo ng mga misteryosong tao na nakatingin. Sa paligid, nanonood sila ng Ling Hishan, ang nangungunang core disciple ng Yunhai Sect. Gaano kalakas? Mukhang sa pagkakataong ito ay medyo marami na ang mga mabangis na hayop. Si Ling Hu ay napakalakas gaya ng inaasahan. Mukha siyang isa sa 8 matataas na opisyal ng bansa. Nag-isip ang mga tao habang nakatingin sa silhouette ni Ling Hishan. Alam nilang lahat na ang mataas na opisyal, si Chu Zanpang ay pumunta sa Yunhai Sect. Nakita nila kung gaano siya ka-arrogant. Malaki ang naantig nito sa puso ni Ling Hishan at nag-utos na siya ngayon para kontrolin kung sino ang lalabas at lalabas sa Yunhai Sect. Ang Blackwind Mountain ay mukhang isang apokaliptik na larangan ng digmaan. Ang mga elder ng sekta at mga disipulo ay sama-samang gumagalaw patungo sa Blackwind Mountain. Ang pasukan ng Blackwind Mountain ay napapaligiran ng pinakamalakas na magsasaka sa loob ng sekta. Ang mabangis na mga hayop ay umuungal ng malakas sa paanan ng bundok. Marami ring mga alagad ang pumapatay ng mga mabangis na hayop sa labas, ito ay isang totoong dugo. Sa sandaling iyon, si Elder Mo Exi ay nakatayo sa isang malaking monolith, ang kanyang mahabang manggas ay kumikislap sa hangin. Elder Mo Exi, ang mga disipulong ito ay medyo malakas. Mukhang ang mga ordinaryong disipulo ay lahat ay may kakayahang sumulong ng mabilis sa loob ng sekta. Sabi ng isang ordinaryong elder na nakatayo sa tabi ni Mo Exi. Haha, sa totoo lang napakadali para sa amin. Walang panganib na kinatatakutan natin sa bundok na ito. Warm up lang ito bago ang Elite Disciple Exam. Medyo masaya talaga. Natawa si Mo Exi nang sabihin ito. Siya ay parang walang mabangis na hayop na baha kung saan ang mga disipulo ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Kapatid Mo Exi, kapatid Mo Exi. Sa pagkakataong iyon, parami ng parami ang nagkukumpulan. Lumapit silang lahat kay Mo Exi at nakayuko sa harapan niya. Sila ay lubhang magalang. Sa sandaling iyon, isang silweta ang dumaan kay Mo Exi ng buong bilis patungo sa isang mabangis na hayop. Namutla si Mo Exi na parang nakakita ng multo. Nagkaroon ng malakas na dagandong at biglang namatay sa lugar ang isang antas 8 mabangis na hayop. Ang dumadagandong na kulog ay nagmula sa espada ni Lin Feng. Pinapa-vibrate nila ang buong atmosphere. Inihagis niya ang sarili sa galit na rhinocero at binasag ang ulo nito, pagkatapos ay gumuho ang hayop. At namatay. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang espada upang alisin ang mahalagang core at iba pang mahalagang bagay habang inilalagay ang mga ito sa kanyang bag. Ang mga mahalagang bagay na ito ay napakamahal at mahalaga para sa kanya. Magagawa niyang ipagpalit ang mga ito sa loob ng sekta para sa mga kapakipakinabang na kasangkapan na magpapalaki sa kanyang lakas at magpapalaki sa kanyang paglilinang. Si Mo Exi, na nakatayo pa rin sa malaking monolith, ay hindi maiwasang makaramdam na parang may bigat sa kanyang puso nang makita niya si Lin Feng. Iyon mismo ang alagad na iyon na nagpawala sa kanya sa harapan ng maraming iba pang mga tao. Pinahiya niya talaga siya harap ng lahat. Hindi niya akalain na mapapahusay ni Lin Feng ang kanyang mga kasanayan sa espada ng ganoon kabilis sa maikling panahon. Ikaw ay naging mas mabilis at mas malakas ngunit ikaw, isang ordinaryong alagad, ay nang ahas na ipahiya ko. Dapat mamatay ka na lang, naisip ni Mo Exi na puno ng puot. Hindi niya nakakalimutan ang ara na iyon. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ng mga pangyayaring iyon. Tumigil. Sigaw ni Mo Exi habang nakatingin kay Lin Feng. Para siyang baliw at puno ng galit ang sigaw niya. Sumigaw siya ng napakalakas na ikinagulat ni Lin Feng. Huminto siya sa kanyang ginagawa, lumingon siya at nakita si Mo Exi. Elder, anong meron? Tanong ni Lin Feng. Beastard, itigil mo na ang pagpatay sa lahat ng mabangis na hayop. Ginagawa mo lang ito para hindi makuha ng iba. Ang mahahalagang bagay, selfish bastard. Buti na lang andito ako para bigyang pansin at isipin ng mga kapwa mo disipulo ng Yunhai Sect. Si Mo Exi ay sumisigaw pa rin sa galit. May nakatayo sa tabi ni Lin Feng. Siya ay isang elder na sumunod kay Mo Exi. Siya ay pinadala doon ni Mo Exi dahil madali niyang mapatay si Lin Feng sa isang pitik ng kanyang pulso. Elder, hindi ko nakikita kung anong mahalagang bagay ang sinasabi mo, sabi ni Lin Feng habang malamig na. Nakangiti. Noong nakaraang pagkakataon, inilagay ni Mo Exi si Lin Feng sa halos nakamamatay na posisyon. Isa itong bitag ng kamatayan. Gusto niyang ibigay si Lin Feng kay Chu Zanpang. Hindi akalain ni Lin Feng na kapuputan pa rin siya ni Mo Exi. Hindi kailanman direktang nasaktan siya ni Lin Feng. Nagkamali si Mo Exi na subukan at ipagkanulo si Lin Feng. Akala niya natuto na ng leksyon ang elder na ito. Beastard, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa isang elder sa ganoong paraan. Sigaw Jelder na nakatayo sa tabi ni Lin Feng. Galit na galit siya. Ang elder na iyon ay hindi mahina at umasa kay Mo Exi upang maging isang elder. Siyempre, hindi niya palalampasan ang pagkakataong magpakita sa harap ng kanyang benefactor. Sinasabi ko na ninakaw mo ang mga mahalagang bagay, kailangan ko bang ulitin ito?
Sabi ni Mo Exi na malamig na ngumiti. Hindi sinasadya ni Lin Fang. Madali itong hindi maintindihan. Muling inaakusahan ni Mo Exi si Lin Fang ng mga gawa-gawang krimen at pagkatapos ay tatangkain ng lahat na patayin si Lin Fang sa lugar. Kung namatay si Lin Fang, sino ang magsasabi? Isa lamang siyang ordinaryong alagad. 2 elder ang naroon bilang saksi. 2 elder na namamahala sa pagpapatupad ng mga patakaran sa loob ng sekta. Walang kakaiba kung papatayin nila si Lin Fang. Little boy, mag-ingat ka, mangangahas ka bang ipahiya ang isang elder? Sabi ni Mo Exi na tumatawa sa tuop. Sa kanyang isip, si Lin Fang ay patay na. Ikaw talaga ay isang walang hiyang elder. Malakas na nagmura si Lin Fang. Una niyang inakusahan si Lin Fang ng pagnanakaw ng mga bagay mula sa iba at pagkatapos ay nagsimulang magdagdag ng iba pang krimen sa listahan. Si Mo Exi ang namamahala sa pagpapatupad ng mga patakaran sa sekta. Paano niya maaabuso ang kanyang kapangyarihan ng ganito? Kahit na ang iba ay hindi sumang-ayon, paprotektahan nila si Lin Fang kung nagkakaroon siya ng mga isyu sa isang elder. At sinusubukan ni Mo Exi na lumikang salungatan sa pagitan ni Lin Fang at ng isa pang elder. Walang paraan si Lin Fang para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung sinabi ng isang elder na siya ay nakagawa ng isang krimen, kung gayon siya ay nakagawa ng isang krimen. Mo Exi, alam kong gusto mo akong patayin. Hindi mo kailangang mag-imbento ng mga maling krimen para akusahan ako. Aminin mo na lang ng totoo, parang may gulugot. Tumingin si Lin Fang kay Mo Exi at malamig na ngumiti. Siya ay tunog sobrang tiwala sa sarili at mayabang. Ha? Kumunat ang noo ni Mo Exi. Nang ahas si Lin Fang na maging walang pakundangan. Mo Exi, isa lang akong ordinaryong disipulo. Isa kang elder, ano ang kinakatakutan mo? Kung gusto mo akong patayin, sigit subukan mong patayin ako. Nandito lang ako naghihintay sa'yo. Nakita ni Lin Fang na nakasimangot si Mo Exi at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi niya napigilan ang sarili. Wala siyang pakialam kay Mo Exi at patuloy siyang pinahiya. Kaya pala, naalala ni Mo Exi ang araw na iyon. Siya ay labis na natakot sa anino na humawak sa kanya noong sinubukan niyang salakayin si Lin Fang. Sa katunayan, ang anino na iyon ay nagpoprotekta kay Lin Fang sa mga kaganapang iyon. Paano nakatitiyak si Mo Exi na hindi na muling mapoprotektahan ng anino si Lin Fang? Hindi ba ganito kumilos si Lin Fang para atakehin siya para kumilos ang anino? Naalala niya ang nakakatakot na anino na iyon habang ito ay ganap na nangingibabaw sa kanyang katawan. Hindi mapigilan ni Mo Exi na matakot sa naisip. Halatang nanginginig siya sa takot. Tumingin siya kay Lin Fang nang may masamang tingin. Tumingon si Lin Fang sa likod habang nananatiling walang pakundangan at hindi man lang natatakot. Hichong, Tara, tulungan mo akong mahuli siya. Sabi ni Mo Exi kay Hichong na nakatayo malapit kay Lin Fang. Hindi niya sinabing pumatay, kundi hulihin. Sige, sagot ni Hichong. Asshole, sabi ni Lin Fang habang sinusulyapan si Hichong. Ang insulto ay kusang lumabas sa bibig. Ito ay ganap na hindi inaasahan ng mga taong nanonood mula sa gilid. Ano ang sinabi mo? Sabi ni Hichong na sobrang galit na galit. Isang ordinaryong disipulo ang biglang nang ahas na insultuhan siya sa harap ng buong pulutong. Iyon ay katawa-tawang walang katotohanan, imposible. Iyon ay tunay na mapangahas. Walang lakas ng loob si Mo Exi na hawakan ako at gusto mo akong atakihin, hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Si Lin Fang ay malamig na nakangiti habang nakatingin kay Hichong at pagkatapos ay dinagdag. Hindi lang, kita iniinsulto. Ganon din si Mo Exi. Inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang elder. Kapag tiningnan mo si Mo Exi na nanginginig sa takot, sigurado ka bang gusto mo pa rin akong salakayin? Hindi ako nang ahas na salakayin ako ni Mo Exi. Gusto niyang gawin mo, scapegoat ka at excited ka pang. Sumunod sa utos niya. Kahit nasabihin kong asshole ka, mali ba ako sa sinasabi ko? Malamig ngunit mahinahon ang tono ni Lin Fang. Nagalit ito kay Hichong. Hindi siya nagdalawang isip at agad na nagsimulang lumipat patungo kay Lin Fang. Palihim niyang sinulyapan si Mo Exi at nakitang galit na galit din si Mo Exi ngunit tulad ng dati, hindi man lang. Siya gumagalaw patungo kay Lin Fang. Ito ay hindi kapanipaniwalang kakaiba. Napakalakas at maimpluwensyang si Mo Exi. Gusto niya ba akong kumilos bilang isang scapegoat? Napaisip si Hichong. Naisip niya ang pag-uusap ni Mo Exi at Lin Fang. Habang iniisip niya ito, mas iniisip niya na maaaring tama si Lin Fang. At saka, nakatayo sa likuran nila ang ama ni Mo Exi, kaya kung may nangyari, si Mo Exi ay tutulungan ng kanyang ama. Gayunpaman, kung may nangyari kay Hichong, sino ang magpoprotekta sa kanya? Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga disipulo ng Yunhai sect ang nakapalibot sa kanila at nakita ang lahat. Hindi nila maiwasang mataranta. Ang isang ordinaryong disipulo ay nagsabi lamang ng ilang salita at natakot na ang 2 elder ng Yunhai sect.